Tama? Kaya kung po kayo tinanong kanina, kung mahalaga rin sa iyo, si God. No? Babasahin ko po sa Tagalog. Ganito sabi sa Tagalog. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap-hanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw ang hangad. Para akong isang tuyong lupa na siyang na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ikaw ay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at parangalan. So, gano'n niya ka. Gano'n sa kanya kahalaga, Lord. Kaya ang madali lang sumagot, naniniwala ka ba kung Lord? Oo naman. Bible study tayo. Di ba? Naniniwala ka ba kay Lord? Oo naman. Hindi ka pala malagahan na pagsimba. Ay, isa ka na magsimba. Ibig sabihin, ang totoong mahalaga sa kanya si God, ang totoong hinahanap-hanap niya si God, ang hanap na church. Na kung saan, pagpunta niya sa sanctuaryo, pagpunta niya sa church, maririnig niya ang magpapalakas sa kanya. Ang kalakasan natin ay wala sa energy drink. Ang kalakasan natin wala sa pagkain. Ang kalakasan mo ay si Lord. Kaya nga kahapon, nung sabi ko sa Panginoon, Lord, give me strength to do this. Bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, na makapagsunod. Minsan dumarang ng small nagkataon na sabi ko, nararamdaman ko rin siya yung pagod. Napapagod din ang natawan ko. Minsan napapagod din sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Kaya kahapon, alam ko yung maghapon na babakahin ko kahapon. Alam ko yung maghapon na yun na susuunin ko maghapon kahapon. I know. Kung sa akin lang sarili, umaga pa lang pagod na ako. But when I was driving papunta sa palengke, sabi ko, ito na to. Para ba sa sarili, habang drive ako sa palengke ka, kung ginakausap ko yung sarili ko, nakasan mo, matagal mo makapaglikod ka na. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan niyo lang po ako ng lakas matapos ko kung paglikod ako ng kapag. So bigyan niyo lang po ako, Panginoon, ng lakas makapag-serve. So sa bahay dapat natin na makikita na ang kalakasan galing kay Lord. Amen? Wala yan sa kinakain mo, wala yan sa energy drink mo. Ang kalakasan, ang tagumpay ay galing sa Panginoon. Hindi mo yan pwedeng gawa ng paraan. Tandaan mo, ang Diyos ang may paraan. Tignan mo yung tao, kahit paggamot siya ng paggamot, ano sasabihin ng doktor pagka nasa terminal na? Ibig sabihin natin sa kasagaran, sasabihin ng doktor, no? Himala na lang yun siya. Tama? Hindi naman sinabi ng doktor, sige lang, balik ka lang sa akin, kagaling ka. Kapag hindi nila kaya, idadamayan nila siguro, ano sasabihin nila? Himala na lang yun sa akin. Pero pag wala ka ng pera, na magpapansin ako, wala na po kasi na bilong pera, naubos na po kasi lahat ibinenta, pati baboy, patay. Wala na po talaga, sasabihin ng doktor. Himala na lang ng Diyos. Nakapatid, tandaan po natin. Kaya itong tanong na ito, nagiging kwan na tanong na ito, kailangan po talaga si Lord. Alam mo kung kailangan mo totoo si Lord, hahanap natin mo siya. Tama? Hinahanap-hanap di ba si Lord? Ha? Araw-araw. No? Sa pag-isip mo sa umaga, ano ang ganahanap mo? Cellphone. Kape. Kasi kung unang mahalaga sa iyo si God, pagkagising mo pala, siya na agad ang hinahanap mo, Lord. Salamat sa buhay. Lord, salamat nagising pa. Kaya kasi madali na tayo paniwalain ng mga tao eh. Pero ang sabi ng Bible, kung talagang mahalaga sa iyo ng Panginoon, uunahin mo si Lord. Matthew 6, di ba? Kung mahalaga sa iyo ang Panginoon, pagkayaan naman ang panahon ng Panginoon. Naroon na sa mga bata. Sa inyo mga bata, naroon na sa mga nagbabata-bataan.
tayong lahat kailangan natin si Lord. Amen? Kailangan natin ng Panginoon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Magpapaaral ka na anak, kailangan mo si Lord? Mag-aaral ka, kailangan mo si Lord? Amen? Sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kailangan mo si Lord. Pero ang tanong ulit, balik ang biyong tanong. Naniniwala ka ba may gagawin ng Diyos sa'yo? Amen. Naniniwala ka ba may ibibigay ang Diyos sa'yo? Kaya sabi ko, lahat po dito sa bahagi po ito ng church natin, sa bahagi po ng Beatified Life Mission Church, ang lahat na ng pinaniniwalaan namin ay may gagawin si Lord. May ibibigay si Lord. May ipoprovide si Lord. No? May himala na gagawin si Lord. Naniniwala kami na may buhay na babaguhin si Lord. Dahil hindi naman ni Pastor kaya magbago ng buhay. Hindi naman ni Pastor kaya magbago ng buhay. Dahil isa lang kami kapangyarihan, isa lang kami kakayanan na bumago ng buhay, si Lord. Amen? Siya lang kami kakayanan. Kaya dito po sa church, wala po kami ibang inaasahan si Lord. Kaya yung iba, nagmamalaki, pag di na ako magsimba dyan, hindi natuloy yung simbahan na yun. Tandaan mo. No? Kung hindi ka man magsimba, maniwala ka. 1, 2, 3 linggo, 1 buwan, may papalit sa'yo si Lord. Pero ang tanong, sinong nawalan? May nagsimba. Minsan naman, pagkatag meron tayo pagmamayabang sarili natin, subukan nyo lang na lumayo ang Lord kung ano mangyari. Na? Sino mawawala? Sino nag-aabang sa iyo pag lumayo ang Lord? Di ba? Kapahama ka, nag-aabang sa iyo. Kasi pag nasa Panginoon ka, sabi ng Panginoon, iingatan kita. Ang sabi ng Panginoon, po-protectionan kita. Ang sabi ng Panginoon, pagagalingin kita. Ang sabi ng Panginoon, po-provide kita. Kaya lahat po ng bagay na ginagawa po natin dito, yun po ay provision lang po ng Panginoon. So isang bagay na lagi natin titingnan, sabi dyan, kung paano tayo magkakaroon ng beatified life. Gusto mo magkaroon ng beatified life. Siguro gusto ko lang linawin din sa inyo to, no? Na dapat lagi natin makikita sa bahagi po ng ating buhay na ito po yung bagay na sabi niya, sabi dyan, I have to set you an example. So, sinabi po ni Jesus Christ na si Lord, kaya siya nagkatawang tao para magbigay na example sa tao. Tama? Kasi sayang, Kristyano ka, sino ang sinusundan mo? Kung talagang Kristyano ka at sinusundan mo si Jesus Christ, ang example na ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo ay example na hindi ka mapapaliwanag. Tama? So isang bagay dapat natin na makikita sa bahagi po ng ating buhay. Minsan, tingnan niyo po yan minsan, beatified tayo ng beatified. Baka hindi niyo alam ang ibig sabihin ng beatified. Kaya bakit? Saan ka si church? Sa Beatified Life Mission Church. Ano ba ibig sabihin ng beatified? Ikaw alam si Pastor lang nakakanya. Si Pastor lang ito nakakaalam na word na beatified. Tandaan po natin, ang ibig po sabihin ng beatified. Ayan o. Hindi lang basta nilagay ni Pastor na pangalan niya ng church. Dahil kung nilagay ko man yung pangalan na yung word na beatified, yan po ang ibig sabihin niyan. Ang ibig po sabihin ng beatified or beatified, to make holy, na tayo ay pakabanalin ni Lord. Ang ibig po sabihin ng beatified, consecrate, na tayo ay nilinis, pinreserve ni Lord. Amen? Ang ibig po sabihin ng beatified, na ikaw ay sinanctify, ikaw ay nilinis ni Lord. Amen? Ang ibig po sabihin ng beatified, to make supremely happy, na tayo ay maging masaya na si Kristo ay kasama natin. Yan po ang ibig sabihin ng beatified. Kaya minsan, nagingingkwan nyo sa mga hashtag or slash. Mas pagkataon, sabi nga, supremely happy. Because God wants us to be happy. Ay naman ni Lord, nabalungkot ka eh. Tama? No, kahit na naglilingkod ka, nagsuserve ko sa Panginoon, nagwawalis ka, naghuhugas ka, gusto ni Lord makakita na masaya ka.
Yan po ibig sabihin ng beatified. No? To declare, to have, attain the blessedness yun. I-declare natin sa buhay natin na ang ginawa ni Kristo para sa atin ay tagumpay sa atin. Yan po ibig sabihin ng beatified. Kaya para gusto mong magkaroon ng beatified life, bakit po sinabing beatified life? No? Masayang buhay na may misyon. Beatified life, mission church. No? Banal na buhay na may misyon. Amen? Pinagpalang buhay dahil meron akong misyon. At yan po yung mission ng beatified life. Yan po yung mission ng church. Na ang mission ng church ay marami ang makakilala sa Panginoon. Marami ang makilala nila ang totoong Diyos. No? Kasi kung talagang totoong kilala nila marami ang totoong Diyos na ayos ang iyong paniniwala. Okay, tinan niyo ito. Now, yan po yung number 1. Believe. Yung paniniwala mo. Kaya tinanong ko kayo kanina, naniniwala ba kayo may Diyos? Opo, Pastor, naniniwala po kami. Naniniwala ka ba kaya kang paguhin ng Diyos? Hindi niya kaya, Pastor. Pwede ba yun? Naniniwala ka may Diyos, tapos di ka niya kayang baguhin? Hindi mo maniwala ka na kaya kang baguhin ni Lord. Naniniwala ba kayo na kayang baguhin ng Diyos ang kwento ng buhay mo? Mahirap naman ngayon bukas. Ganap kang pinagpalan. Kung pininiwalaan mo yun, ang mangyayari yun dahil yun ang gusto gawin ng Panginoon sa iyo. Naniniwala ka ba na ngayon sinilas lang gamit mo? Bukas habayanas na. Sinilas pa rin yun. Tama? Kaya lang, medyo may presyo na yun. Tama? Kasi sabay na bakit? Mas depende kasi yan sa paniniwala eh. Bakit kayo narito ngayon? Ha? Naniniwala kami, Pastor, may sakari sa bibigyan ng vitamins. Ganon? Mga kapatid, every time na-attend ka ng church, dapat naniniwala ka na hindi ka gawin ng Diyos sa buhay. Every time na pupunta ka dito, naniniwala ka na si Lord hindi gagawin sa akin. Dapat every time na haharap ka sa Panginoon, dapat naniniwala kang may Diyos. Every time na lalapit ka sa Panginoon, dapat naniniwala kang may Diyos. Every time na ihingi ka sa Panginoon, dapat naniniwala kang may Diyos. Kasi ang hirap, Kristiyano ka pero ang paniniwala mo, wala ka siguro na. Napakahalaga po ng paniniwala. Dapat masigit mo pinaniniwalaan ng Diyos. Magsisimba ako dahil naniniwala ako. Ito yung gusto ni Lord. Magpa-Bible study ako dahil naniniwala ako magiging masaya dito si Lord. Nakuha niya? Magbibigay ako dahil naniniwala ako sa aking pagbibigay, magiging masaya si Lord. Magwawalis ako, magsuserve ako, ano man ang gagawin ko, naniniwala ako na magagawa ko to at gagawin ko to para kay Lord. Amen? Kakanta ko, kaya naniniwala ako para kay Lord to. Hindi ko ito ginagawa sa tao, ginagawa ko to sa Panginoon. Ano ba ang life verse ng CJ? Makikita mo yung pagkabiluog ka sa kumpanya nila, nakalagay yan sa tarpaulin, nakalagay yan sa damit nila, yung Colossians 3:23 na nakalagay sa 3:23, na kinuha, sabi nga, sabi nga, whatever you do it for wholeheartedly, not for men, but for God. Ano man daw yung bagay na ginagawa mo, gawin mo ng buong puso mo. Hindi mo ginagawa ito sa tao, kundi ginagawa mo sa Diyos na pinaniniwalaan. Amen? Kaya kung naniniwala kang may Diyos, kahit haraan ka man, pigilan ka man ang sino man dyan, naniniwala akong may Diyos. Pagkawalan ka man ang sino man dyan, naniniwala ka kasi yung ginagawa ko ito para iyo. Amen? Sasabihin mo ng iba, bawal yun na yun. No, doon na nagsisimba-simba, naniniwala kasi ako na may totoong Diyos.
Kaya kung naniniwala ka na may totoong Diyos, himala, mararanasan mo. Provision, mararanasan mo. Blessed, mararanasan mo. Dahil naniniwala ka may Diyos. Tama? So, isa ang dapat na makita po natin, maging maayos yung paniniwala natin. Dapat lagi natin titignan, tinan niyo. Ang sabi dyan, maniwala ka, paniwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos na kaya kang iligtas. Naniniwala ba kayo na mayroong power si God para iligtas ka? Amen. Amen? Hindi lahat ng Kristyano naniniwala mayroon si God niya. Tingnan niya, sabi dyan, therefore, He is able to save. Sino na yung able na mag-save? Sino na yung may kakayahan na mag-save? Si God. Ang sabi dyan, at isi-save ka niya completely those who come to God. Ano mo? Ang ililigtas daw ng Panginoon completely ay yung mga taong hindi nagsasawang lumalapit kay Lord. Hindi ba palakpakan niyo ang Panginoon? Amen? Kaya sabi dyan, true, because He is always, sabi nga, live to intercede to them. Si Lord pala, habang tinutunghayan ka, habang nakikita ka sa lahat ng bagay na pagpapagalan na ginagawa mo, si Lord lagi nandoon na mamagitan sa iyo. Grabe. Noong nakaraan, nung araw ngayon linggo, Sabado, Huwebes, nung Huwebes, nakaparking lang ako sa may hardware. Bibili lang ako. Nakagatabi na yung kotse. Ginit na yung kotse. Habang nakapark, kasama ko si Pastor, nakaupo doon sa unahan. Kasama rin namin si Sister Claire, na naroon din sa may likod. Dumating doon sa pagkakataon, habang ako nakapark, habang ako nadoon sa hardware, biglang lumagatog yung kotse. Ito kotse. Bigla na lang lumagatog. Kakita ko may nakahiga na doon sa may tagiliran ng kotse. Tapos nakita ko na tomba na yung motor. Sabi ko, patay ang kotse. Hindi patay yung tao, patay ang kotse. Kasi nakita ko naman bumangon yung driver eh. Nung nakita ko bumangon yung driver, sabi ko, patay ang kotse ko. Di ba bumaba na ako. Pinunta ko na yung kotse ko. Pagtingin ko sa kotse ko, may dimple. Malalim. Lubog yung bumper. Tapos nakahiga pa yung motor. Sabi ko doon sa driver, kamusta? Sabi niya, okay lang po ako. Pasensya na po. Sabi ko, kamusta ka? May sugat mo. Sabi niya, okay lang po, medyo mababaw na. Sabi niya, ito daw yung kinabahan ako. Sabi niya, medyo bumukol yung may tumibad ng binti. Sabi ko, ano ba nangyari? Sabi niya, dumulas mo yung motor. Doon sa guhit na puti. Di ba ang kalsada may guhit na puti? Di ba pintura yun, tapos naulan? Dumulas yung motor, nagdire-diretso pupunta doon sa kotse. Kaya si Pastora sabi niya, akala daw niya, sasampa yung motor sa harapan niya. So nagulat sila sa loob. Then, dumating sa pagkataon, sabi ko, pasalamat tayo pareho sa Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon, sabi ko dun sa driver na hindi ka naagrabyado, wala kang anumang balik. At pasalamat ka sa Panginoon kasi ang tinamaan mo lang, yung unahan ng kotse, hindi mo nadali yung headlight kasi ang headlight automatic chismil. Automatic 10,000 headlight. No? Nasabi ko, pasalamat ka na gilid, hindi nadama yung salamin. Sa salamin, automatic 24,000. No? Sabi ko, pasalamat ka rin sa Panginoon at pasalamat din ako sa Panginoon. Yan lang ang tama ng kotse. So, ibig sabihin, kahit nasaan ka, posibleng meron mangyari ang aksidente. Tama? Pero isang bagay na pinakamasarap dito, meron kang Diyos na pinaniniwalaan mo na sa lahat ng oras, naroon siya para iligtas ka. Yun yung bagay na dapat ninyong paniwalaan. Na naman yung mangyari,
Ano man yung magiging sitwasyon sa paligid ko, meron akong Diyos na nag-iingat at nag-iligtas sa akin. Then nakita ko, pangat yung bumper, nung bumuka, sinikap kong dukutin, itinulak ko, bumalik. Nawala uli yung dimple, gas-gas na lang na konti. Kaya hindi halata na nabangga. Sabihin mo ganun kabuti ang Panginoon. So dumating na sa pagkataon, sabi ko doon sa nakabangga sa akin, kaya na yung lisensya mo. Pinicture mo yung lisensya, saan nagtatrabaho, saan na nauwi. Simple number mo, saan ang bahay mo. Sabi niya, na po ako. Sabi ko sa kanya, nagpakilala ako sa kanya. Pastor ako. Ayokong magpagyaluhin ka, ayokong pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya yung ganito tayo. Sabi niya, Pastor, salamat po, Pastor. Pasensya na po, Pastor. Sabi ko, okay, pag-pray natin, hindi ito malaki. Pag-pray natin na magiging maliit lang yung papagawa natin ito. Doon pa, nung day na rin na yun, sabi ko, nananangin mo na huwag man lang lumampas ng 5,000. Nung nag-inquire ng papagawa, sabi niya, Pastor, 3,500 po yan. 2 days na gagawin. Sabi ko doon sa driver na nakabangga sa akin, 3,500 lang daw. Sabi niya, Pastor, anytime ko bibigay ako. Sabi ko, huwag muna na yan. Kasi kung alam mo mas pagkataon, matindi yung tama. Sabi ko, busy ako. May gawain tayo kahapon. Pero sabi ko, makikinig ako, I believe in God's power to save. Naniniwala rin ba kayo na kaya na iligtas ng Panginoon? Naniniwala ka na makagat kumalaw ng ahas. Hindi ka mamamatay. Kailang Diyos ay hindi ka pangyarihan ang ligtas. So, ibig sabihin, kailangan makita mo sa isip mo, lagi mo yan na ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay Diyos na may gagawin sa buhay mo. Pero sayang naman eh. May niwala ka may Diyos, kaya ka ba niya iligtas? Hindi ko alam. Ha? Kung sakaling mamamatay ka ngayon, saan mapupunta? Saan ka mapupunta? Hindi ko alam. Kaya na pinaniniwalaan mo Diyos, di mo alam kung saan niya tatalhin. Magtanong-tanong kayo. Minsan, makikalawa lang, na kung sakaling mamamatay tayo sa ngayon, alam mo kung saan tayo mapupunta. Sabi niyo, baka siguro sa mga 5 matanong mo, baka yung marami sagot, hindi ko alam. Hindi mo alam? Talaga lang, hindi mo alam. Na kung sakaling mamatay ka sa ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Dahil kung sakaling matatapos kayo ng buhay natin sa lupa, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Isayang ng verse na yan. Na sinabi ng verse na yan, ang Diyos ay may kapangyarihan na iligtas ka. Naniniwala ba kayo si Jesus Christ na kapagligtas mo? Ha? O ngayon, alam mo ba kung saan kanya dadalhin? Ha? Ano sabi ng John 14:6? Mag-refresh kayo. Ano sabi ng John 14:6? Memorize niyo ba ito? Yung kinanta ng mga bata kahapon, sinabi ng mga bata kahapon, buti mo sila memorize. John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No? And sabi nga, no one comes to the Father except through me. John 14:6, nagbibigay ng assurance na si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, at si Jesus ang buhay. At siya ang aking daan para makarating ako sa langit. Ako sasabihin mo, pag tinanong ka, sa tingin mo ba ang buhay mo ahantong sa langit? Hindi ko nga sure. Talaga, hindi mo sure. Eh, sayang ang ginawa ni Jesus Christ para sa'yo kung di mo sure. O ngayon, tanungin ko po kayo ulit. Baka may magtanong sa inyo. Kung sakaling mamamatay ka ngayon, ano ba kung saan ka pupunta? Sure. Ano yun? Hindi ko pa rin alam. Sayang ang ginawa sa'yo ni Lord. Si Lord, naroon, inaantay ka. Pero ikaw naman, hindi ko nga alam kung talaga saan talaga pupunta. Tandaan mo kapatid. Sana i-memorize nyo rin yun. John 14:6. And Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life.
No one can come to the Father except through me. Wala raw ibang daan pabalik sa langit, kundi si Jesus lang. Dahil siya ang may kapangyarihan na ligtas. Hindi religion, kapatid. Sino ang daan? Si Jesus. Sino ang katotohanan? Sino ang buhay? Naniniwala ba sa Kanya? Amen? Kailangan mo ba siya? Isang bagay dapat na alam niyo kung sino. No? Okay. Tatapusin mo lang itong bilid na to. Okay, tinan niya. Sabi niya, maniwalaan mo na meron siyang kapangyarihan na palakasin ka. Kung may power para si Lord na palakasin ka, eh hindi ka uminom ng cobra. Eh hindi ka pala uminom ng cobra, si Lord laging merong power para ikaw ay palakasin. Masabi dyan, tinan niyo, I can do everything through Christ, through Him who gives me strength. Sino nagbibigay ng strength? Sino nagbibigay ng lakas? Si Lord. Sino kung naniniwala ka na nagbibigay si Lord ng lakas sa buhay mo, then, siya yung hanapin mo. Amen? Kahit nag-aaral ka, hinahanap mo si Lord. Kahit nagtatrabaho ka, hinahanap mo si Lord. Pag-gising mo, hinahanap mo si Lord. Hello? Okay? Tira niya. That's all. Sabi niya, na, in His power to protect. Naniniwala ka na iingatan ka ng Panginoon? Yun nangyari yun sa amin. Protection ng Panginoon yun. Naniniwala kayo na minsan may mga nangyari sa iyo? Di ba? Nalaglag ka sa upuan. Protection ni Lord yun sa iyo. So naman yung bagay nangyari, maniwala, sabi nga, I have not commanded you, be strong and be courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you whenever you go. Maniwala ka. Na kung totoong naniniwala ka na may Diyos, iingatan ka niya. Amen? Sino sa inyo naniniwala na iingatan ka ni Lord? Huwag naman dumating doon sa pagkataon na doon sa taas ng iyong tatalon na kung iingatan ako ni Lord. Batid ko mo naman, subukin na Panginoon. Huwag mo naman sabihin na, kung talaga iisip niya, kung talaga iingatan ka na ni Lord, doon okay mo nga itong bubuk. Mga kapatid, huwag mo namang dalhin doon yung paniniwala kung kaya ka ingatan ng Panginoon. Hindi ka magkumain ng bubog, alam mo, ingatan ka ng Panginoon. Saan ka man mapunta, paniwalaan mo, ingatan ka ng Panginoon. Next, now believe in His power to provide. Naniniwala ka ba na kaya mag-provide ni Lord? Ha? Naniniwala ka ba na wala nang laman yung bigasan mo, kaya mag-provide ni Lord? Na? Naniniwala ka ba na sa lahat ng pangailangan mo kaya i-provide ni Lord? Amen? Kapatid, sumali dapat natin na makikita. Ito po, lahat po na ito, provision na ito ng Panginoon. Lahat po na meron kami, provision na ng Panginoon. Lahat po ng pinapagawa sa likod na yan na kusina, provision na po ng Panginoon. Yung nangyari kahapon, provision na din po ng Panginoon. Everything in our life, everything, lahat ng bagay sa ministry, naniniwala kami, it is provided by the Most High God. Amen? So, maniwala tayo na ang Diyos nagpo-provide. Basahin nga po natin yan. And my God will meet all your needs according to His riches, according to His glorious and riches in Christ Jesus. Naniniwala ka ba na kaya ni Lord mag-provide? Mga kapatid, lahat ng ginagawa niya, tuloy-tuloy niyo lang. Ako kapag nawawala na kami, nakaraan magkano yung bill namin sa kuryente? 7,000. Kuryente pala. May trabaho kami. Ito lang. Ginagawa ko para sa Panginoon. 7,200 yung bill nakaraan. Nung meron naman doon, tapos na nagbayad ng 7,000
200, may dumating na naman 6,800. Kuryente pa, tubig, 1,000. Nakaraan, hinarap ko yung mga anak ko, nagkuha kami ng mga anak ko. Negosyo kami ng mga anak ko. Sabi ko, anak, pinay to. Magkano kuryente? 7,000. Magkano tubig? 1,000. Pagkain. Compute kami. Kasi inaharap ko sa mga anak ko to eh. Compute kami. Manibawa, gasto ko ng gasolina the whole month. Magkano? Sabihin natin 3,000. So, 7,000 plus 3,000, 10,000. Plus tubig, 11,000. Na? Okay, papasok na yung panganay ko. Dorm niya, 4,000 allowance niya. Monthly. Kasi sa Maynila mag-aaral si EJ. Sabi ba na, okay. 4,000 sa dorm. Okay, 6,000 allowance mo. Sabi ko, magkano na? 10,000 plus 11, 21,000. Okay. Yung pangalawa ko, senior high. Grade 11. No? So that's pagkataon, sabi ko, 3,000 na lang sa'yo. Or 5,000 kasama pamasahe araw-araw. Monthly. So 21 plus 5. 26. Wala pa pagkain. Araw-araw, wala pang pagkain. Sabi ko, okay, mag-range tayo ng 40K a month. Saan kukunin daddy? Nilalata ko sana, saan kukunin daddy? Kaya kayo, wala ka ng problema nyo. Ha? Budget nyo ba ala buwan-buwan 40? Ha? Maliit na. Ngayon, wala ka ng malaking Diyos. Lagi kayo nakalungkot eh pag wala. Alam nyo, kung paniniwalaan mo na ang lahat ng ito ay kayang gawin ng Diyos sa iyo, sa pamilya mo, lalo ka mamahalin si Lord. Lalo ka aasa kay Lord. Okay, 40K malinis, monthly ang kailangan natin. Saan kukuha si Daddy? Saan kami kukuha? Katapos ko ilatag sa kanila, tara, lumuhod. Tara, nanalangin tayo. Okay ako. Sabi ko sa panganay ko, ikaw AJ, 10,000 kailangan mo buwan-buwan. Ibibigay ako sa iyo 10,000 buwan-buwan. Sabi niya sa akin, Daddy, wala. Ikaw April, sabi ko, 5,000 kailangan mo buwan-buwan. Ibibigay ako sa iyo. Sabi niya, Daddy, wala. Kayo na magagaling. Ang 40,000 natin monthly. Sabi niya, kay Lord. So, mas kailangan natin si Lord. Amen? Kailangan niyo rin ba si Lord? So kung kailangan mo si Lord at naniniwala kang may Lord, naniniwala kang may Diyos, at kailangan mo siya sa buhay mo, then, you need to pray. Kailangan mong mabuhay ka sa tama. Gawin niyo yung tama. Kaya naniniwala ako sa iyo, ang Diyos na pininiwalaan mo ay hindi kanya pababayaan. Amen? So tingin niyo, magkano pinakamalaki expenses niyo monthly? Ha? Pinakamalaki na yan? 5K? Mga Ben? Di ba? Alam niyo, ilang taong ka nang ganyan, nasusurvive mo naman eh. Tama? Hindi mo kasi namamalayan na may Diyos. So maniwala ka pa. Ba't nung dati naniniwala ka sa Diyos, Lord, bahala ka na. Dito lang ako, di ako gagalaw. Mga kapatid, ang pananampalataya na magpuprovide si God sa buhay mo, kailangan mo lakipan ng iyong gawa. Pananampalataya plus gawa equals miracle. Amen? Kung iniwala ka na ganito kalaki yung budget ako, ito yung prayer namin ngayon. Pag nakakita ko nung sasakyan na Travis, yung parang FB na mahaba na Isuzu, sabi ko, Lord, thank you sa Travis. Wala akong pang down, wala akong pukan, pero sabi ko, kaya gusto kong magkaroon ng Travis, kasi papasok ng logistics, para at least kahit paano, may additional income. Naghahanap din ako ng pwesto, dahil meron akong mga gamit,
Sabi ko, soon or someday, makakuha ako ng pwesto, magtatayo ako ng lagay ng mga niyog dahil meron akong nabiling kayuran. Bakit? Nag-survey din ako na doon sa mga dati ko sinusuplayan dati. Sabi ko, kung kinikita mo sa pagkakahit ng niyog, sabi niya, Pastor, di naman nasisiro. Sabi niya, pinakamaliit na siguro, sabi niya, 600, 800 a day. Pinakamaliit. Sabi ko, magkano pinakamalaki? Sabi niya, minsan, 30,000 sa araw. Pwede. Sabi ko, nasa kesyo ng lahat ng niyog. Tama? Sino sabihin, ang pagpapala, hindi lang yan kusang dumarating. Kailangan ginagawa mo rin ng paraan. Kung naniniwala ka na si Lord ay may gagawin sa buhay mo, ibig sabihin, gawin mo yung bagay na parte mo. Amen? Kung naniniwala ka na pagpapalain, mag-provide si Lord, do your part. And God will give the desire of your heart. Amen? Kaya balik ko sa inyo yung tanong, naniniwala ka ba kay Diyos? Kailangan mo ba si Lord? Naniniwala ka ba kaya ni Lord gumawa ng himala sa buhay mo? Kaya ni Lord baguhin ang pamilya mo? Maging kaya ni Lord din baguhin ang anak mo, ang asawa mo, kapitbahay mo? Kaya ni Lord baguhin? Pagkatiwala mo at paniwalaan mo si Lord na may gagawin siya sa buhay mo. Amen? So siguro dito lang ako magtatapos. Na sa pagkakataon na sinabi ni Peter, ganito, sinabi ni Peter, doon sa kanilang encounter with Jesus Christ, sa John chapter 6, ito po sinabi ni Peter. Sabi ng Panginoon, meron na mga lumayo, meron na mga umalis, meron na mga tumalikod, meron na mga nagsabing, hindi na kami susunod dyan kay Jesus na yan. Alam niyo yung umalis na? It is more than 72. Grabe, ang dami. Bakit sila umalis? Dahil nabigatan sila sa turo ni Jesus Christ. Kapag binasa mo yung John chapter 6, meron pong mga tumalikod. Kaya sinasabi ko po sa inyo, God will still be God even without you. Even without us. Mananatiling Diyos ang Diyos. Pero kung wala ang Diyos, wala tayo. Meron mga umalis. At pagkatapos nung nakita ng Panginoon na umalis, na ayaw na magpatuloy na sumunod sa Panginoon, hinarap ni Lord yung 12. Sino yung 12? Mga alagad. At ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, sabi ng Panginoon ganito, kayo, iiwan niyo rin ba ako? At ito yung sagot ni Peter. Ito yung sagot ni Apostle Peter sa John chapter 6. Ang sabi ni Peter ay ganito. Okay. Ang sabi ni Peter ganito. Basahin ko 66. Mula nooy, marami ang kanyang mga alagad na tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So marami. Tama? So marami din. Nagsimula ngayon, kumayaw. But God will still be God. Amen? Mananatiling Diyos ang Diyos kahit hindi ka naman patuloy. Pero tandaan mo, anumang bagay na sinimulan mo na hindi mo tinapos, pananagutan mo sa Diyos. Tama? Okay, sa verse 67. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin niyo bang umalis? Sa verse 68, sumagot si Pedro, Panginoon, kanino pa po kami papunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Yun yung sagot ni Peter. Ano sagot ni Peter? Panginoon, kanino ba kami pupunta? Sana ganun din tayo. Para kanino ka? Para kay Lord. Amen? And determinado ka na ikaw ay para kay Jesus. Determinado ka na sundin mo si Jesus. Determinado ka at pinaniniwalaan mo na itong Jesus na to ay may gagawin sa buhay ko. Amen? So pwede ba tayong manalangin? Tayo po'y lumapit sa Panginoon.
Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Yuko tayo. Tayo po'y yumuko at tayo po'y pumikit. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. At habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, pwede mo bang sabihin sa Panginoon, Lord, gusto kitang makilala ba? Kailangan kita sa buhay ko. Mahal kita, Panginoon. At di ko kaya mabuhay ng malayo sa iyo. Di ko kaya mabuhay ng hiwalay sa iyo. Kailangan kita, Panginoon. Hindi ko kakayanin na mawalay ako sa iyo. Gaya ng sinabi ni Peter, kanino pa kami, Panginoon? Para sa iyo lang kami. Para sa iyo lang ang buhay namin. Ikaw lang ang pag-asa namin. Ikaw lang ang kakampi namin. Ikaw lang ang tagapagligtas namin. Tulungan mo kami, Panginoon. Panginoon, kailangan kita. Kailangan ka po ng pamilya ko. Kailangan ka po ng mga taong ito. Kailangan ka po ng church na ito. Kailangan ka po namin sa Beatified Life Mission Church. Ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ang tagapagligtas namin. Ikaw ang provider namin. Ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin. Ikaw ang Diyos. Ang liwanag mo ang aming kailangan. Lord, panalangin ko po, Panginoon, na ang bawat pamilyang ito, ang bawat pamilya nila, Panginoon, ay makilala ka nila. Makilala ka ng kanilang mga asawa, makilala ka ng kanilang mga anak, makilala ka ng kanilang mga kapitbahay, makilala ka ng kanilang mga kaibigan, at maipakilala ka nila na ikaw nga ang tunay, ang buhay na Diyos. Ikaw nga ang makapangyarihang Diyos. Naniniwala po kami sa iyo, Panginoon. Naniniwala ka ba sa Diyos? Pwede mo ba sabihin sa Kanya, Panginoon, naniniwala po kami sa iyo na kayo ang aming tagapagligtas. Naniniwala kami na kayo ang aming provider. Naniniwala kami na kayo ang aming manggagamot. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang magbibigay ng lakas sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin sa mga nagmamahal sa iyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na kaya sila ay o Diyos ay lumago sa pagtitiwala, sa pagdakila at pagsamba sa iyong dakila at banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Naniniwala kayo may Diyos? No? May gagawin ng Diyos sa inyong lahat at sa ating lahat. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, God bless. Thank you very much. Pwede po kayo paupo. No? Pinagpala po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Naniwala tayo na ang Diyos ay nariyan pa rin kahit na hindi tayo nag-church. Pero sinong mawawasan? Tayo. So, ang pagpapala ay laging nakalaan sa atin. So, yabang tayo pinagpapala, tayo po naman ang dadako sa pagbibigay. So, isang aral po yung aking babasahin dito kasi hindi nyo pa lubusang naunawaan, pero ayan niyo po na paunawa sa akin ng Panginoon ang bawat mensahe. So sa aklat po ng Malakay, po, narinig po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi dito, dalhin ninyo na ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa lahat ng sa kaba ng Diyos. So ano po ba yung kasampung bahagi? May nakakaunawa na? Yung kasampung bahagi, kapag meron kang 100, magkano yung part ng parang Lord? 10 pesos. Hello? So 10%. So ibig sabihin, yun yung sinasabi ng Diyos sa Bible. Pero sabi pa nga dito niya, subukan ninyo ako at sa mga bagay nito kung hindi ko buksan ang
mga bintana ng langit at buo sa inyo ang masaganang pagpapala. So, kapag pinto, ilan ang pinto ng bahay? Sa church, dalawa lang. Ang bintana, mas marami ba? So, ibig sabihin, mas marami ang madadaanan ng biyaya. Ano po? Kasi bintana eh. So, ibig sabihin, bintana ang ginamit ng Panginoon. Ano? So, ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat at tunay po na hindi ito nagkukulang. Nakikita ng Diyos kung paano tayo nagbibigay. Ano po? Maaaring hindi pa ninyo gaano tanggap ito, pero hayaan ninyo na, sabi nga ay, ipanalangin kay Lord. Ano? Hilingin nyo kay God na matutunan ng sa atin. Pero ang pagbibigay ay buong puso. So, kung napipilitan, tayo ay magkakasala. Ano po? Pero maliwanag po na may magpangako ang Panginoon. At ito po isang bagay na talaga nasubukan ko na rin. Ano po? Na sa patuloy ko, before po kasi hindi ko alam pa to. Hindi ko patanggap. Pero ipinag-pray ko. And then, sabi nga, kapag gumawa tayo, dapat ba tayo ay sabi nga ay maghihingi agad ng kapalit o isipin natin yung balik. Hindi po tayo dapat nag-iisip, di ba, mas maliwanag po na kapag tayo ay gumawa ng mabuti para sa Panginoon, ginagawa natin ito para tayo, para mapaluguran natin siya. Di ba? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. So, ang pagbibigay ay ginagawa natin para kay Lord. Dahil tunay nga po, ano po yung kailangan natin sa church? Kuryente? Wala tayong bayad sa tubig, pero may kuryente tayo. So, ano pa po yung kailangan sa church? Ito po ay pinagkagalingan na po. Ano yung mga gastusin? Pero mahalaga po na, sabi nga ay, iparating sa inyo kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbibigay. Kasi mahalaga po yung maunawaan nyo at malaman ang lahat ng ito. Ano po? Sabi niya, hindi ko rin hahayaang masalanta ng balang ang inyong mga pananim at mamunga at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. So, maliwanag po na kapag nakita ni God kung paano tayo, sabi nga, kung pusong, sabi nga, magbigay, gagawin naman ni God yung the best. Kasi natutunan natin magbigay. Kasi kapag hindi tayo, kapag tayo nagbigay, paano tayo mauulit na makapagbigay kung hindi niya tayo bibigyan? Di po ba? So sabi nga, kapag yung meron ang makakapagbigay, yung wala, tayo bibigay. So, hindi hayaan ng Panginoon na hindi tayo makapagbigay. Kaya gagawin niya yung part niya na bigyan niya tayo. Ano po? So, sabi nga, ito na ay buong puso. Gawin natin ang buong puso. Kung kaya natin, ano po. So, yun po ay patuloy natin gawin ayon sa bukas na ating puso. Tayo po panalangin natin. Ito man ay offering, ito man ay sabi ay 10% na tithes. Ang mahalaga ay nagbigay tayo ayon sa buong puso natin na nagmumulan po. So tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming nakasalan, na tunay nga po Ama na pinagmumulan ng lahat ay Ikaw. Sa pamagitan ng Hesus Kristo, ang halin-halin kami naman po Ama, pinasasalamatan na po namin ang mga salapi na ito na pinagkaloob mo po Ama na matanggap sa gawain na ito Panginoon sa San Isidro, Diyos. Thank you so much Ama. Kaya mo po na sa bawat pagbibitaw namin, dalangin po namin Ama na patuloy na Ikaw Diyos magkakaloob pa sa amin upang sa gayon, lagi po nagawa ng Panginoon ang pagbibigay o Diyos. Thank you so much Ama. Pagyamanin mo ang lahat ng ito Panginoon at kailangan po na magamit ito para sa iyong gawain Panginoon. Maraming souls pa po Panginoon ang maabot ng ito. At kaya po Ama na ang lahat ng bagay Panginoon kung paano kami nagkakaroon sa mga hanap buhay man, pananiman ito Panginoon, pag-alaga ng hayop. Ama, salamat dahil Ikaw pa rin po, O Diyos, ang mag-iingat ito. At patuloy, Ama, itinitiwala po namin sa iyo ang kaunlaran ng lahat ng ito ay patuloy ipaparanas po sa amin. Salamat po, O Diyos. Good health din po sa mga naghahanap buhay. At patuloy, Panginoon, na pagpalain po ang bawat isa sa lahat
ng kanilang pinapanghinog. Salamat po sa iyo po namin binabalik ang papuro para lahat at salamat in the name of Jesus Christ our Lord. Tayo magsabi na, Amen. Yung every Sunday, kung mahal mo si Lord, ano sabi doon sa aklat ng awit? Hanapin mo siya. Amen? Parang ganito yun eh. Di ba yung mga adik, anong hinahanap-hanap? Di ba? Yung adik sa sugal, hanap-hanap. Sugal, yung adik sa manok, sa sabong, hanap-hanap. Manok. Yung adik sa droga, hanap-hanap. Droga. Pero yung adik kay Lord, anong hanap lagi? Si Lord. Yung may katabi mo, adik yan? Adik ba kay Lord yan? Adik kay Lord! Adik kay Lord! Pa si Lord! Amen? Ibig sabihin, pagka talaga mahalaga si Lord, hanapin mo si Lord. Tama? Amen. Ako po, hindi po ako napapagod gawin yan. Kasi nakita ko na habang hinahanap ko ang Panginoon, habang pinagdidikor ako ang Panginoon, magmula 1999 na naman yung pinabayaan ng Lord. Naniniwala po ako kung anong bagay na pinipreach ko po sa inyo. Pinipreach ko po yun dahil yun ang totoong nangyayari. Na kaya mag-provide ni Lord. Amen? Kayang magpala ng Panginoon. Kayang magbago ng kwento ng buhay ang Panginoon. Wala ka ngayon, pagka tinuloy-tuloy mo, naniniwala ako, ang taong dating wala ay pwede maging kahaman. Pero mga bata, paniwalaan niyo ang Panginoon. Iba yung taong naniniwala sa Diyos. Kahit bata ka pa, paniwalaan mo may Diyos. Amen? So kaya, every Sunday, mga Bible study natin, mga tanggat maaari, di ba? Mas maganda mag-invite tayo. Mas maganda maaari dahil sa pagkataon, makita sa atin ng Panginoon. At pag nakita sa iyo na meron ka totoong Panginoon sa buhay mo, naniniwala ba ako sa iyo, gagamitin ka ng Panginoong instrumento para ang iba ay makakilala rin siya. Kailangan mo si Lord? Amen. Tandaan niyo to. Kung ikaw nangangailangan si Lord, mas lalo na yung kapitbahay. Mas lalo na yung pamilya mo. Kailangan nila si Lord, i-guide niyo sila. Makilala nila si Lord. Huwag kayong magmalaki, huwag kayong makipag-away, huwag kayong magmataas. Ipakita niyo sa kanila. Ito yung ginawa ni Lord sa amin. Hindi na namin kaya makipag-away. Hindi na namin kaya magpakataas-taas. Ipakita mo sa kanila, binago ka ng Diyos na pinaniniwalaan. Amen? Sige po, tayo po tumayo at tayo po yung magsasara sa pananalangin. Okay? So, masarap magkape ngayon. So, ang kape dyan ay brewed coffee tapos merong evaporated milk. Yan ang pinakamatch ng kape ngayon. Amen? So, tayo po yung manalangin. Tayo po yung lumapit sa ating Panginoon. Pwede ba natin taas yung ating mga kamay? At habang nakataas yung kamay, huwag ka mahiya. Gagawin mo yan para sa Panginoon. Na habang nakataas yung dalawang kamay mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Huwag mo po akong pabayaan. Huwag mo po akong pagkulangin. Ikaw ang hahanap-hanapin ko. Mamahalin ko at sasabahin kong Diyos. In Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless. Masaya ako nakasama po kayo. Lahat po ng bagay na to ay para sa Panginoon. Okay. Sa mga gusto lang pakigawa ko ng vitamins. Bibigyan ko itong mga so, pero hindi ko kasi pang bata yan. So yung vitamins, hindi po yan. So ito naman ay binigay sa atin, iniwan sa atin ng sigil na mga gamot. So meron dyan antibacterial, meron dyan gamot sa mga high blood, at meron dyan amlodipine. Sino nag-amlodipine? Then meron dyan gamot din sa walang pera. Kailangan daw inumin mo 3 times a day. Pwede maraming kukuha. So hindi. Kikuhan yan nakalimutan ka. So, okay. Sa mga adult lang, hindi pwede pa po yan. Hindi, ito na lang. Ilan pa ba ito? Marami pa ba ito? Ito na lang. Ilan piraso?
Okay. So, pang-adult lang, hindi po kasi ito pwedeng pang bata. Ha? So, okay, tingnan niya ako. Anong ka? So, adult. 1 to 2 capsule daily. So, adult lang. 2 hanggang 3. Isa hanggang 2 capsule. So, ascorbic acid po ito na may alkaline. So, pag binili nyo ito, medyo may kamahalan to pero bigay lang ni Lord sa atin. So, sa mga mami muna. Okay, pakibigay mo muna sa mga mami. Okay. So, iinumin nyo, huwag nyo i-stack eh. Okay? Pwede na sila agad. Para lumakas-lakas yung katawan, para kapag pinalalakas yung katawan, mag-serve Lord. Grabe. Hindi mo pinapalakas yung katawan mo, ginagamit mo na sa tulog. Di ba? Okay na. So habang hindi kasi na pwede sa mga bata, hindi pwede sa mga bata. No? So hindi pwede sa mga kids. So dito, iiwan ko naman to dito. No? Kasi, ito kasi, ay, ang dami nito. So bigyan mo na silang tigigisa nito. So I think pwede yan. Kasi ascorbic acid yan. Pwede naman yan. So ito kasi ay ito kasi ay antibacterial. So parang antibiotic. Kaya lang, kailangan ang pag-inom niya nito ay tama rin. So, sabi kasi, kumakalang yan. So, ito kasi marami ito. Kaya lang, antibacterial ito, parang amoxicillin. Gusto nyo? Pang antibacterial, ito kailangan niya mag-antibiotic. Kaya lang,